Ganon din sa ibang project, meron din po natin yun. At yung nangyari kahapon, hindi pa po na turnover yun. Mali ang mga bintana, lababo, ka nagkamali, so mamamatay or ano yung elevation, left side, magbubulol pa ako sa pronunciation. Dito tayo sa kanyang kitchen area. Umabot na doon ng wasiwan na natin sila. Huwag nila, sigawa. Pakita ko lang yung day hybrid. Tapos yung 11 to 14 to 18,000 ang doon sa kuryente. Yung ating vlog for today. Good morning. Ayan, tinitingnan ko po sa CCTV itong ano. Ayan o. Itong Gapan project. Ayan, meron po akong CCTV sa site. Kaya po namomonitor ko sila. Ang kanilang mga daily activity. So, monitor ko po yan. Pwede po natin i-playback yan kung ano yung mga nagawa nila maghapon. Tsaka yung kailangan kong sabihin sa kanila, nasasabi ko po rito. Ayan, meron po tayong ano dyan. Meron po tayong mata, kahit hindi po ako magpunta dyan. So, nasusupervise po natin yung project. Ganon din sa ibang project, meron din po ako. Kada isang project, meron po akong CCTV na ano, ayan o, na naka-install. So, playback. Playback po natin yun. At yung nangyari kahapon, yung Thursday. So ayan, kahapon tambak po sila. Continue yung tambak kahapon, halos sa napuno na yung napuno na yung kailangan tambakan. Ayan, playback natin. Anong oras ba? Ito, alas 4. Alas 4:30. Ayan. Natatambak sila that time. Time dito 4:27. Ganoon din sa Bulacan, meron din po akong CCTV doon. So, ang lakad natin ngayon, yun, sa Gapan tayo. Gapan project, tapos sa sa Bulacan project. Ang dalawa po yung pupuntahan natin ngayong araw. Tapos update pala dito po sa project namin dito sa Arayat, yung pong 3-unit apartment, tapos yung kay owner. Hindi pa po na turnover yun. Mali ang naging cause of delay nun, kaya hindi pa na handover sa owner. Wala pa po siyang permanent na kuryente. Bale yun po kasi mga unit na yun isa separate po yung mga metro. So na-delay yung installation ng kuryente. So baka daw ngayon, actually kahapon po na naka-schedule yun, kaya lang hindi daw kinaya ng Pelco. Marami silang install. So ngayon dapat ngayon ko po turnover yan eh. Ngayon natin i-future yung before and after niya. Kaya lang yun nga, hindi umabot sa oras yung pag-install nila ng kuryente. So bukas, kung malalagyan ngayon ng kuryente or may install yung kuryente para ma-check natin. Sabagay okay naman na po yun dahil na po namin yun, na-check na umaandar na lahat. Kaya na lang talagang kuryente yung yung kailangan para maging ano na siya, functional na, or pwede nang iparenta ng may-ari yung mga unit. So ayan, kung may install ngayon, baka bukas po i-schedule natin yung turnover. Na-delay po yung turnover actually.
Matagal na po siyang tapos, siguro isang buwan na natapos yung project doon. Medyo nagka-problema lang sa ano, tumagal yung application nila sa ano, sa electric. Ano, time check 6 AM ng umaga. Ayan, medyo mataas-taas na yung araw. Ayan yung mga kawain natin. Pagka dumami to excuse me po, pagka dumami yan tapos tumaas, hindi na masyado mainit dito. So ayan, lakad natin ngayon. Sagapan muna tayo and then Bulacan project. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Gapan, Nueva Ecija. Ayan. Update po tayo rito, mga boss. Tapos titingnan ko rin yung kanilang mga activity rito. Ayun mga boss, ongoing po yung pag-backfill or pagtatabon. Ayan, bale yan po yung elevation kung saan hanggang dyan lang yung asintada natin. Tapos beam na yan, flint beam. Ito pong ano na ito. Ito pong asintada na mataas na to. Ang elevation kasi nito, mataas siya sa kalsada ng 115 cm. 150 cm yung kanyang pinaka main house. Tapos yung porch, yung foyer, nakadrop din po yun. Tapos ito po yung elevation naman. Itong beam na to, elevation naman po yan doon sa sa kalsada naman. Ang elevation nito nasa 0.35 cm. Ayan, 35 cm ang elevation nito. So hindi na po mataas yung tambak dito sa may perimeter, dito sa may setback na to. Doon lang sa gawi doon. Nung sa gawi kasi doon mayroong mga kwarto doon. So magkaka step po siya doon ng 4 na step. And 4 step, bali 4 step po ito simula doon sa may garage dito sa may perimeter. So 4 na step yung niya, taas niya, itong pinaka main house. Tapos ito po yung aming mga elevation. Ito po yung FFL or finished floor line. Finished floor line, ibig sabihin mga boss, finish na po ito. Ito na po yung pinaka tiles ng bahay. Ayan. Napaka-importante po ito. Dahil dito lahat dito lahat kukunin yung mga elevation ng ilalagay diyan, tulad ng mga bintana, lababo. Ayan. So dito po talaga yung napaka-importante yung finished floor line. Siyempre, ileless natin yung tiles pa. Kadalasan nagle-less po kami diyan at least mga 5 cm. Ayan, 5 cm. Tapos ito pa lang yung ating wrap finish. Ayan, wrap finish po yan. Tapos yung beam. So yung beam natin mga boss, din po yan, naka-less din po yan. Ayan, kaya napaka-importante ng supervision dito. Napaka-importante. Dapat masunod or maano yung ating elevation. Hindi huwag magkamali. Dahil pagka nagkamali, so mamamatay or yung ating elevation. Ayan, ang taas niya. Halos yan po yung pinaka main house. Nakapagbakal na pala sila doon sa may beam doon. Ito po yung dito. Yung elevation. Puro mga elevation. Front, rear, cross section, longitudinal section, right side elevation, left side. Nabubulol pa ako sa pronunciation, mahirap. Tapos ito yung ating floor plan. So makikita naman dyan, ayan bang boss. Ayun ko kung nakita, medyo maliit po kasi yan. Nasa mga plano po yan. Kung meron kayong plano, so kung gusto nyo makita yung elevation, nandyan din po yan. 0.15 meters. Yan, 0.15. Tapos itong kayong foyer, nakadrop siya ng 10 cm. So ito nasaan na lang, 1.05. Ito 1.15. Ito yung roof plan.
So ayan mga boss, iwan na natin sila. So continue lang po yung pagbabackfill and then compact. Pinadala ko na rin yung compactor dito. Ayan, oh. Continue lang nila yung pagtatambak muna. Next natin, Bulacan naman tayo. Bulacan project. Ayan na, nandito na tayo. Pandi, Bulacan. Ayan, halos ano po yung layo ng biyahe dito. Kulang 2 oras. Halos nasa 1 hour and 45 minutes simula po sa Gapan hanggang dito sa Bulacan. So update tayo dito. Ayan mga boss, ito po ang Bulacan project. Ayan na. Medyo ano lang po yung gumagawa dito ngayon. Hindi ko lang kung 8 sila or 9. So baka next week. Yun nga, next week tingnan natin na tatagdagan ko na sila. Medyo nababagalan ako dito sa nababagalan ako sa nagiging progress nitong project every week. Dahil kulang tayo sa manpower dito. So yun, medyo matrabaho po yung mga opening ng mga bintana. Ang mga opening kasi na yan, mga boss, binalagyan pa po namin ng stiffener. So binubuhusan po ng at least mga 4 inches 4 inches by 4 inches by 4 inches dun sa may AAC. Sa buhos po yun, sa gilid nya. So opening ng mga window para pagka installan ng window yan, matibay. Ayan o, yun medyo matrabaho. Tapos yung canopy pa. Ayan, tulad yan. Ito po yung AAC. Sa meron yung stiffener dito na 10 cm. So 5 inches po yung ano nito, yung wall. Yun lang po medyo matrabaho sa AAC. So sa palagay ko, kung tatanungin niyo ako kung alin yung mabilis, sa palagay ko mas mabilis pa rin yung CHB. Ayan. Ayan, okay na. So pinauna ko muna itong ceiling dito. Sa paggawa kasi ng bahay mga boss, dapat mauna yung ceiling bago tayo mag-finish sa side o sa floor. Tapos yung wall, para yung mga scaffolding na to magagamit din ng mga magmamasilya po dyan. Magmamasilya ng skim coat and then stako. So mababaklas po yan, mahuli na mababaklas yan. Diyan muna tutungtong yung mga magmamasilya, yung mga scaffolding na natayo na yan. Tapos yung ceiling din, kailangan din matapos bago baklasin to. So itong mga scaffolding na to, malamang magtatagal po to dito. Yung lalo na yung ceiling niya mga boss, medyo complicated din. May mga design pa rin po yung ceiling nito dito sa may high ceiling. And then mag-install din po kami ng dito ng ceiling fan. So palalagyan ko rin ng yung ceiling fan kung saan yung location niya ng reinforcement. Patitibayin natin yung niya, yung kanyang pinaka base doon. Tapos mga pinlight na lang po yan naman. So ayun, 12 o'clock na, alas 12 na. So lunch muna kami. Tapos pag-usapan natin yung mga bagay-bagay dito sa project. Sa lahat ng proyekto, ito lang po medyo critical delay po ito. Delay po itong project na to. Alam naman po na may-ari at naiintindihan naman niya. Shoutout kay Kuya Jojo. Medyo ayan, na-delay po itong project namin. Although hindi naman din nagmamadali sila kuya. Okay lang naman yan. Pero kung tutusin mga boss, kung CHB lang ginamit namin dito, November namin nanumpisan ito eh. Magkakalam ko, hindi ko nagkakamali. November, December, January, February, March, April, May, June, July. So mag-8 months na po yan sa July. Sa July, 8 months na siya. So sa panahon na yan mga boss, ganito kalaking bahay, siguro more or less mga 5 to 6 months lang po yung ganyan. Kung CHB lang ginamit namin dito, malamang finish na po ito, tapos na to. So lunch muna. Coca-Cola, baka mabulunan ka, mayroon kang pang tulak. Ako nakulam ko tuna tsaka ebon. Bumili ako sa 712. Sino yung pinggan? Kanino to? Kanino hotdog yun? Ba't di kinain?
So ayan na mga boss, tapos na po kami mananghalian. So ito na yung project, pag-usapan natin. So kung mapansin nyo, para maliit lang excuse me po, para maliit lang siyang tingnan, pero pagka pinasok nyo, medyo malaki din po. Dahil yung halos yung lote ni owner is nasakop siya lahat. Tulad dito, ito po yung magiging garage nya. So kahit tatlong sasakyan mga boss, kasya rito kung hanggang doon yung magiging garahe nito. Isa, dalawa, tatlo, kasya po rito. Ayan, ito yung garage. Tapos ito yung additional nila owner. Bale sa original plan kasi mga boss, itong area na to is bubong na lang po yan, bubungan or rope. So yun, nag-decide sila na gawing slab. Siyempre nag-upgrade tayo dyan, tulad ng mga poste. Imbes na 12mm yung sa original plan, so ginawa namin siya ng 16mm. So nag-upgrade tayo sa kanyang foundation. Hindi po kasi pwedeng 12mm yung gamitin natin, tapos meron siyang slab. So kaya yun, lumaki yung mga poste niya rito. Nilagyan natin siya sa mga rebarring. Ayan. So ito yung magiging parang auxiliary kitchen nila owner in the future pagka natapos na to. Ito pinaka-service area. Maluwang po siya, tapos maglalagay po kami dito. Magbubutas po kami dito para meron siyang ventilation. Ang lalagay tayo ng louvers block. Yan, para meron ding hangin na pumapasok dito dahil close na po siya. Ito na yung property line kasi dito. Ayan, property line na yan. Tapos ayun yung kanyang pinaka water source. Ito yung water source na yeah. Bale, submersible pump po yan. Nasa 2 inches na casing, and then nakalubog siya pailalim. Malakas po ito. Alas dito po yung naging water source nila or dito sa site habang ginagawa to. Lalagyan na lang ng yung mga boss ng pressure tank para mag-supply itong bahay, para may pressure tank pa lang kulang nun. Pagka okay na dyan, actually pwede na lagyan, pero pagka malinis na or papinis na tayo, i-pressure tank natin yan. So ito po yung isang room dito sa ibaba. Ito guest room, tapos meron siyang CR doon. Naka-framing na rin kami. So next week siguro tayo ng pwede na magmasilya dito. Ito yung guest room, master bedroom. Okay na rin yung mga dito, yung mga opening ng mga bintana. So yan na lang po yan, masilya na lang. Ang masilya muna tayo bago tayo mag-finish ng floor. Hanggang din sa ceiling. Sa ceiling meron ding gustong baguhin si client dito sa kanyang ceiling. Change order or mag-iiba kami ng materials na gagamitin sa kisame. Ito yung walk-in closet. Walk-in closet siya malaki. Parang ano po siya, halos ang kwarto na. Kung tutuusin yung sukat niya, malaki po siya. Tapos ganun din sa kanyang toilet and bath. Ito yung toilet and bath. Ayan yung bintana niya. So dito yung water closet. Medyo madilim nga lang po. Mahina sa dilim itong gamit natin camera, lalo na itong GoPro. Ito yung water closet, vanity, then shower. Malaki po, malaki itong CR. Mahaba siya. Tapos itong kanyang master bedroom, pinamaximum ko yung kanyang ceiling para mataas siya. High ceiling siya. Yung kung mapapansin niyo, mataas siya. Tapos naglalagay ng dito, ng ceiling fan din, nang ilalagay po dyan sa gitna. Tapos mga pinlight na lang yan. So yung pintuan niya, pinalakihan din, pina-oversize din niya. Ayan yung pintuan po dito, nasa 1.1 meters by 2.4 meters or 8 feet. Ayan, nasa pinoforma pa nila yung mga opening ng mga bintana, steepener, para pag masilyan natin okay din. Dito sa lock, CR sa ibaba, na hagdanan. Baba tayo dun.
Ito yung lop. Maluwang din po siya. Sa ganun din, maglalagay din po ng ceiling fan dito. Isa, dalawa, tatlo, bali apat. Kasi dun sa may isang bedroom, 2 bedroom ang bahay na to. At tapos ito yung deck. Ayan, bali yung usapan namin ni owner dito mga boss. Yung gagamitin dito is asphalt membrane. Ayan. Maluwang siya. Ayan. Ayan yung kanyang pinaka stiffener. Pang-ipit din sa AAC. Ganun din dito, sliding door. Ayan, dyan lang po medyo matrabaho. Pwede na magmasilya rito. Skim coat. Laki. Lawak ng kanya pinaka kasi ito, sama-sama na dito. Yung dito yung dining. Dito sa area na to, dining. Sinagdanan niya mga boss, checkered plate. Ang finish kasi ng bahay nito more on ano siya, industrial finish. Dito tayo sa kanyang kitchen area. Ito yung kitchen area. Ito yung kanyang pinaka-nook. Andiyan yung lababo. Dito ref. Tapos nagpapalagay pa ng ano dito si owner ng pinaka-butas, parang bintana. Para if ever na gustong umabot ng ano doon ng food. So dito mayroon siyang access. Para bintana lang pero wala po siyang enclosure. Ano lang, butas lang siya. So yan din yung request pa nila owner. And then ito yung pinaka powder room. Yung water closet doon. And then dito yung vanity. Tapos ito yung pinaka pantry yata ito kung di nagkakamali. Yung pantry. Ay, maluwang po siya. Ang napapansin ko lang dito sa bahay ko lang siya sa ventilation. Dahil nga po firewall dito. So hindi naman tayo pwede maglagay na bintana dyan. Dahil bawal na bawal po yan sa building code. Hindi po pwede maglagay na bintana sa mga firewall. Ayan. Nandito pa pala yung aking ano, mga pusa. Eh sila oh. Dalawa to, isa nandiyan pa dyan. Oh. Kumain ka na. So yun lang po yung ano dito. Quick update dito sa project. Tapos mamaya meron tayong i-unbox sa farm. Ayan mga boss, iwan na natin sila. Ayan po yung Bulacan project. Let's go. Ayan, nandito na tayo. Silipin lang natin yung ano, yung pinumubungan po rito sa kabila. Tapos mamaya pala susukatin ko na to para mapagawa ko na po ng ano, ng lona. Itong pinagawa kong tent. Para bukas sa mapagawa na natin ng lona. Ayan. Dalawa po yan, sa maliit sa malaki. Ayan yung maliit. Ang gagamit natin yung pagka may okasyon, tapos sa job site pagka wala pa tayong barracks. Temporary. Ayan yung aking automated gate. Ano po siya, matagal na po ito. So sulit oh. Close. Diba?
Nasa ano po itong opening nito? Kulang-kulang 6 meters po yan. 5.5 yata ito kung di ako nagkakamali. Itong opening nito. So ito po yung katabing bahay ko dito. Dati isang lote po to. So nabili ko sa kanila yung kalahati. Ayun na, okay na. Hanggang bukas manatapos na po itong bubong. So yun lang muna pong bubong yung pinapaayos nila. Dahil po pagka umuulan, tumutulo yung ano nila. Ayun o, laki ng pagbabago. Di tulad ng dati. Ayun siya. Ayun siya. Tinaasan po namin. Ang tagal lang dito din sa ano, asintada. Na. Ano pogi? Tapos na? Hindi ako. Konti na, isa lang to. Taas din niya ngayon. Tatambakan pa to. Kilababa nila oh. Gawa. Kukubi. Dating ganyan lang yun. Yung bubong niya. Mababa. Pag ganyan siya dito yung gutter. Okay na yun. Tapos tatambakan pa po ito hanggang dito. Kaya mataas yung mga bintana. Okay na. Yung bukas. Tapos ito tataasan to. Ayan mga boss, konting idea lang po para kung magpapa-assemble kayo ng ganito, kung magpapasadya kayo, for example meron kayong welder, kung magpapagawa kayo, dapat yung sukat na dadalhin nyo, bali papagawa ko po ito kay Francis Maglolona dito sa may Mexico. Ang kukunin nyo pong sukat dito, yung frame nyo, simula dun sa ano, dito hanggang dito sa may bakal na to. Ayan, dito ay drawing ko. So dito, tapos yung length, syempre yung length, tapos yung length nya dito sa may front and then sa side. Ayan lang po yung susukatin nyo. Ayan, ganun din dito. Ito 4 agua naman to, 4 aguas yung maliit. So yung side nya, yung kanyang pinaka slope, yun yung kukunin sukat. Pare-pares naman po yan eh. Isa lang kukunin natin. So pare-pares na yan. So yung 4 agua, pare-pares din naman po yan. So yun, and then yung length nya, so yung length nya pare-pares lang naman din po yan. Itong 4 agua, square lang to. So ito lang yung ano, ito lang yung 2 aguas. Yung mas malapad siya, mas haba siya para dito. So yun lang po yung susukatin natin. Ayan, dito, ayan, hanggang dito po, dito hanggang dito sa tuktok. Ayan, yung kukunin natin. Tapos ito ring kapal nito. Ito nasaan to? 8 pulgada or 20 cm. So yun po yung lalagay natin sukat dyan. Para may, baka bukas makapasyal ako doon, magagawa ko na. Ayan yung thickness niya, yung kapal ng ating pinaka parang fascia. Ayan, 8 pulgada or 20 cm. Nasa inyo kung pwede naman inches or centimeter yung iyan natin. Lalagay natin dito. Pare-pares lang yan. Susukatin ko bukas. Padala. So yan, ayan, may mga sukat na tayo. 225 yung pinaka-slide niya. So ito kasi susukatin ng mga gagawa ng lona. Tapos yung haba 501. Bali 4x5 po. Ano lang, malaki lang siya ng 1 cm. Yan yung sinepa niya, fascia 21. So ayan, ready na to. Kaya kung nagpagawa kayo, ganyan lang po gagawin yung dadalhin yung sukat sa gagawa ng lona. Kay Francis Maglolona natin papagawa to bukas.
So, malalaan natin kung magkano. Siyempre papagawa na rin ako. Papasadya ko na yung makapal. Yung makapal na lona na para tatagal. Okay. Ayun, tapos mga boss, tulad ng sabi ko kanina, meron po tayong i-unbox na gamit. So, dito ko ilalagay yun. Actually, ito, kaya po pinagawa ko to. Dito yung magiging location niya, nila. Umano muna ako ng isa. Ayan, isang ano po, inverter. Magpapaano po tayo, solar. Pero iniipon ko muna yung mga materials. Inuna ko muna yung inverter. So yung inverter na suggestion din sa akin ni Gian. Ayan, shoutout kay Gian. Siya po yung nag-install ng solar sa may Lubao project. And yung sa may Lubao mga boss, 37 kilowatts po yun. Kaya kung mapansin nyo, yung bubong niya doon is nasa 60 po yung panel niya na 620 watts kada isa. So pakita ko lang yung yung mga price list. Actually nahingi ko lang to, pero nadaanan kanina sa Bulacan na shop ng isang solar. So nag-inquire ako, tapos humingi tayo ng kanilang kung magkano. So ayun po yung niya, ayun yung price list nila. Ayan, pakita ko. Day hybrid solar package price list. So yung 6 kilowatts day hybrid setup, ayun po yung kasama, 1 piece na day hybrid inverter. So 6 kilowatts po yun, tapos isang battery. Ayan, nasa 360,000. 6 kilowatts lang po yun. Tapos yung 8 ang bill, nasa 9 to 11,000. So nasa 430 day hybrid. Tapos yung 11 to 14,000, ayan, 10 kilowatts ang recommendation. So 580,000 ang estimate. Tapos ito yung sa akin kasi mga boss, dito kasi sa farm, minsan po tumataas yung bill ko rito. Umabot po ng 15,000 pinakamataas na. Minsan nagano pa, nagiging 17,000 pa. Tatlo yung aircon, dalawa dun sa mga bata, isa sa amin. Tapos merong akong freezer. Tapos ref. Ayan. Tapos yung mga dito, mga ilaw. Tapos minsan nag-welding. Kaya medyo mataas po yung kuryente ko pagka nagkasabay-sabay, lalo na pagka nag-fabricate po rito ng mga sa project, lalo na yung mga sa welding works. So tataas. Pinakamataas na binayaran ko dito nasa 17,000 yata. So ito, pasok tayo sa sa 14 to 18,000 ang bills ng kuryente. So nasa 12 kilowatts tayo. So yung estimated price niyan 680,000. So isang 1 piece na day hybrid inverter, which is yun na yun, meron na ako. Tapos 2 piece 16 WH lithium battery. So dalawang battery ito. Itong package itong 680. Tapos 24 pieces na 620 watts bifacial solar panel. So 24 pieces po. Dahil sa akin naman, pwede din naman daw 20 or 24. So heavy duty performance with longer backup. Ayan. So dalawang battery. Ito pong 680,000 kung 12 kilowatts. Tapos yung 19 to 25, 16 kilowatts. So nasa 795. Tapos itong 18, 25 to 32,000 monthly bill. So nasa 904,000. Paano pa kaya yung mga boss, yung sa may Lubao, yung pong doon, ano po yun, 37 kilowatts po yung installed doon. So ito lang 18 kilowatts, nasa nasa 904. Ang battery yata na installed doon, kung di ako nagkakamali. Tingnan natin yung battery, kung ilan yung battery nilagay nila doon, Gigan. Pero hindi po ganito kalaki naman yung price kay Gigan. So mas ano po siya, mas mura sa kanya kung tutuusin. So tingnan natin.
Tingnan ko lang yung battery nilagay nila doon bago ko pagkita yung inverter. So apat. Ayan po, apat to. Ayan yung battery oh. Ang price nito, kung di ako nagkakamali, nasa 120 to 140,000 yata isa niyan. 140 mga ganyan po. Pero I'm not sure, hindi ako sure. Tapos ito yung kanyang mga inverter, dalawang inverter. So ayan po yung 37 kilowatts na setup with the 60 panel. So yun mga boss, tapos ito na yung ano, yung unbox ko para makita nyo. Ayan, ito po yung ano, ito po yung day. Ayan, sun 12k. Ayan, 12 kilowatts po ito. So tingnan natin, silipin lang natin. So ang price nito mga boss, nag-range sa ano, 100,000. Kung hindi ako nagkakamali, ganun po yung price dito. Nasa 100,000. Ito palang inverter yon. Paano pa yung battery? Tapos yung panel. Yung panel, conforme din po sa brand. So may mahal, may mura. Yung mahal, siguro more or less mga nasa 8,500 ang presyo niyan. Yung bifacial na ano, na solar panel, 620 watts na yun. Ayan po siya, napakabigat niya, kaya hindi ko na po siya maano, hindi ko na po siya buhat. Pero tingnan natin siya. Wow, po yung inverter. Ito po yung magsusupply sa bahay. Yung 24 volts or 12 volts, paanda rin po niya to. So ito yung magiging, ang labas nito is 220 na. Ayan, marami siyang mga cable. So hindi po ako familiar, o hindi pa po ako nakapag-install ng ganito. Kaya syempre dun sa mga qualified na talagang nagsosolar, doon natin pa i-install to. Ayoko naman mag-DIY, baka magka-problema pa. So ano natin, leave na lang natin sa kanila yun, yung ganitong pag-install nito. So ayan, meron na tayong inverter. So kulang na lang natin yan, at least dalawang battery mga boss. Yung battery more or less mga 140, mga ganun, 140,000 isang prasong battery. So at least mga dalawa daw eh. So yun lang, nasa may kulang ano na to, 200,000 na, 200, sabihin na natin 240 ay 140, 280 na yun. Yung palang battery yun. So yung pang mga yung pang mga solar panel. So kaya po talaga hindi biro ang paglalagay ng solar. Talagang mag-i-invest ka ng malaking pera, maglalabas ka ng malaking halaga. Pero in the long run, makakasave ka naman po. For example, nagbibil ka ng yun nga 15,000 monthly. So masasave mo na yun kung magiging zero bill ka, or sabihin na natin magbayad ka kahit 1,000 or 2,000 na monthly. So biruin nyo yung 13,000 kung 2,000 monthly yung binabayaran mo na lang. So in the long run, makakasave din po tayo doon. Pagka naipon ko na, kami budget na. So at least nandiyan na yan, meron na tayong isa. Meron na tayong worth, ano to mga boss, kung hindi ako nagkakamali, 100,000 to 110,000 yung presyo ng 12 kilowatts na ganitong brand na DE 12 kilowatts. Ang bigat. Ayan, tulad dito, dalawa po yung rep ko malaki. Itong isa, dati po sa bahay yan.
Hindi na nagagamit nung kaya pinadala ko na rin dito. If magpa-solar tayo, so mapapandar ko na yan. Bale, isa lang yung mandar to lang. Ayan po yung laman ng ref. Tapos meron ding freezer dun sa ayan, ano yan dito. Dito po ilalagay yan. Bale, nilagyan muna ng ano ni Mrs. parang pantry. So dito ilalagay yung mga battery tsaka inverter. Ayan. Tapos ito yung freezer. Ayan. Dito naman sa labas, halos mga solar din naman po yung mga ilaw dito, tulad dito mga solar light. Solar po yan. Marami na po akong na-invest na solar light din. So syempre meron din mga electric. Ito tulad niya, mga electric po yan. So kung magpapasolar tayo, kahit nabuksan yan, so walang problema. Let the sun pay your bills. Ika nga, hayaan mong ang araw ang magbayad ng iyong mga bayarin or monthly bill sa kuryente. So isa rin po dun sa natin yan pinag-iipunan. So yun. Ayan, dito mga solar lights din yan. Pagka bibili din ako ng mga solar lights dito. Alagyan ko ng solar lights yung perimeter na yan para maliwanag pagkagabi. Yung mga solar na nilagay ko dito nung pong nilipad to, nasira. 4 yun. 4 na solar, nasira po sila. Ito yung mga alaga namin. Farming. Yun. Tapos nagtanim na rin ni Siya Puleleng pala ng dito, ang palaya. Malaki na.